Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Gunitain po natin, alalahanin natin ang ating mga pumanaw na kapatid na mga Kristiyano. Pagdasal natin ang mga lahat ng namatay na tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na mesang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling sapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawalat nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan.
Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat. Alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyo'y matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, pula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga kapon, sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan
at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit, nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? Ay sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kapurusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po ay pinarangalan natin ang lahat ng mga banal. At ang challenge, sabi ko, ay maging banal din tayo at makasama din natin sa langit si Kristo sa tulong ng Diyos. Ngayon, sa pag-alala natin sa mga yumao, ang challenge ay maalala din nawa tayo kahit wala na tayo sa tulong ng Diyos. Alam po ninyo, ang pag-alala natin sa mga yumao ay pagpapakita ng ating pananampalataya. Sinabi ng Diyos na ang mga patay ay hindi mananatiling patay. Lalo't higit yung mga karapat-dapat. Sila'y bubuhayin ng Diyos. O hindi ba ang sabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon, sinong mapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Kahit ang kamatayan, hindi. Yan ang sabi sa Romans 8:38. At dagdag pa ng ating Panginoong Yesus sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, ibinilin sa Kanya ng Ama na huwag pabayang mawala kahit isa sa mga ibinigay sa Kanya, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Nevertheless, sa ating Ebanghelyo ay maliwanag namang pinapakita sa atin ng Panginoon ang pupwedeng maging senaryo, ha? Binibigyan tayo ng choices, kumbaga, sa paanong paraan gusto natin na tayo'y maalala ng mga tao pagdating ng panahon. At sa paanong paraan din naman, gusto natin na tayo'y buhay ng Panginoon pagdating ng panahon. Ito ba ay una, gusto nating maalala tayo pagdating ng panahon kapag tayo wala na dito sa mundo dahil sa ating mga nagawang kabutihan? And therefore, upang tayo buhay ng Panginoon sa buhay na walang hanggan sa kalangitan? Or, gusto ba natin na tayo maalala ng mga tao pag wala na tayo pagdating ng panahon dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating kasamaan? And therefore, gusto ba nating buhayin tayo ng Panginoon pagdating ng araw para maparusahan lang sa walang hanggang kaparusahan? Of course, ang pipiliin natin yung una. Kung matino tayo, syempre, yung una. Gusto natin, pagdating na araw na wala na tayo sa mundong ito, maalala ng tao ang ating mga ginawang kabutihan, ang ating kabanalan. At gusto rin natin, kaugnay nito, na buhayin tayo ng Panginoon sa huling araw, sa kalangitan. But the question is, are we living this way right now? Namumuhay na ba tayo ng ganito upang maranasan natin pagdating ng araw ito? Kung hindi pa, kailan pa? Sa mga nagpunta kahapon sa sementeryo, sa mga naglibot-libot, nakakita niyo sigurado sa mga lapida ang mga dates ng kapanganakan at kamatayan. Sa pamamagitan nito, nanuot sana sa inyo, sa inyong ulirat, na may mga namatay na sanggol pa lang, may mga namatay na 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old. Hindi lahat inaabot ng 80, 90, 100. Hindi. Kahit anong oras, pwedeng magwakas ang buhay natin. At kahit na hindi tayo namasyal kung saan-saan, yung lapida na lang ng mga mahal natin sa buhay na ating dinalaw. Sigurado namang napansin ninyo, di ba? Na sa gitna ng dates ng kapanganakan at kamatayan yan, ay may dash. May maliit na dash. May maliit na guhit na yan. Kanya ng buhay. Kahit paabutin ng 100 ng ating buhay, ay kli lamang yan. Kaya kung hindi pa tayo mabubuhay ngayon, sa paraan na gusto nating alala tayo ng ating kapwa-tao pagdating ng panahon at sa paraan na gusto nating buhayin tayo ng Panginoon pagdating ng panahon, baka hindi na mangyari yon. Kung magpapatumpik-tumpik pa tayo ngayon,
Meron nga daw 2 magkapatid na kilala sa pagiging makasalanan nila. May mga illegal na negosyo, nagnanakaw pareho, may connection sa mga korap na politiko, bukod sa pagiging babaero, namatay yung isa sa 2 magkapatid na mahal na mahal nitong naiwan yung kanyang kapatid na namatay. Eto na, nung funeral mass na, lumapit muna yung kapatid na nabubuhay sa pare na magmimisa. At ang sabi sa pare, Father, mahal na mahal ko yung kapatid ko ito. Kaya magbibigay ako ng malaking donasyon sa simbahan mo. Basta sa sermon mo, palabasin mo lang na mabuting taong kapatid ko. Hindi sana papayag si Father, kaya lang malaking donasyon kailangan ng simbahan. Hindi pumayag na rin. So ibinigay sa kanya yung donasyon. Ito na, sa sermon ni Father, ang sabi niya ganito, ang kapatid nating yumaw na ito, kapatid nating pumanaw na ito, ay makasalanan, magnanakaw, maraming illegal na negosyo, konektado sa mga korap na politiko at babaero. Pero kumpara sa kapatid niyang nabubuhay na narito, siya'y mabuting tao. At least, kahit pa paano tumupad naman sa usapan si Father, kahit konti lang. How about us? How about you? Anong gusto mo na marinig sa sermon ng pare na nakakakilala sa'yo pag namatay ka? Huwag na lang yun. Anong gusto mong masabi ng mga tao nakakakilala sa'yo sa eulogy? Pag namatay ka, ano? Yung hindi na kinakailangang manuhol pa ng mga kamag-anak mo, ng mga taong mahalaga sa'yo. Yung may mga taong kahit hindi mo pilitin, kahit hindi mo diktahan, kahit hindi mo tawagin, ay kusang magsasalita ng maraming mga mabuting bagay tungkol sa'yo. May magsasabi dyan, lalong-lalo na yung ngayon pa lang ay wala nang pakialam sa epekto ng kanilang mga ginagawang kasalanan. Father, wala na akong pakialam dyan. Patay na ako Nasasabihin ko naman sa'yo, imposibleng mawalan ka ng pakialam pagdating ng araw. Sapagkat kung ano ang ginagawa mo ngayon ay may malaking kinalaman kung papaano ka maaalala ng tao pagdating ng panahon at kung papaano ka rin bubuhayin ng Panginoon pagdating ng Panginoon. And I'm very sure, mas gugustuhin mo nang huwag ka nang alalahanin ng tao kaysa naman ang maaalala nila ay ang mga kabalastugan kasamaang ginawa mo. Kung papaanong mas gugustuhin mo na lang din na huwag ka nang buhayin ng Panginoon kung bubuhayin ka lang din naman niya para lamang mapunta sa impyerno. Hindi naman ikaw kasi ang magdidikta kung gusto mong maalala pa ng tao o hindi na, kundi sila. Kung papaano hindi rin ikaw ang magdidikta kung gusto mong buhayin ka pa ng Panginoon o hindi na. Ang Diyos ang siyang magdidikta. Wala kang kontrol sa lahat ng ito. Ang tanging nakokontrol o makokontrol mo ngayon ay kung papaano ka mabubuhay sa paraan na ring maalala ka ng tao balang araw at sa paraan na rin nabubuhayin ka ng Panginoon balang araw. Kung kokontrolin mo ang sarili mo ngayon na mabubuhay sa kabutihan, iyon ang ma-achieve mo pagdating ng araw. Maalala ka sa iyong kabutihan at bubuhayin ka ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. And so, as early as now, please deal with these 2 very important and related questions. Una, papaano mo gustong maalala ka ng tao pagdating ng panahon? Ikalawa, paano ka kinikilala ng mga tao ngayon? Yung unang tanong ay para sa iyo Siyempre, may sasagot mo dyan. Gusto mo maalala ka ng tao pagdating ng panahon sa mga bagay na maganda. Faithful kang asawa, responsable kang magulang, patas ka sa iyong kapwa, hindi ka mayabang, mababang loob ka, matulungin ka, maawain ka, etc. Pero yung pangalawang tanong ay hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong lagi mong nakakasalamuha, nakakasama, partikular na sa iyong pamilya. Yung tanong na, papaano kanila nakikilala ngayon? Dapat mong mapag-ugnay yung dalawa. Dapat mong malaman kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Yung sagot mo sa, papaano mo gustong maalala ka ng tao pagdating ng panahon sa kung papaano ka nakikilala ng mga taong malapit sa iyo ngayon. Dapat mong makita, malapit pa sila sa isa't isa. Sapagkat kung malayong malayo, meron tayong problema.
At dapat gawan mo yan ng paraan hanggang maaga. Sapagkat I'm telling you, hindi natin hawak ang ating buhay. Dapat bago tayo mamatay, yung dalawang yan magkaugnay. Sapagkat tandaan po natin, it will take time para tayo makagawa, makapagpundar ng mga magandang ala-ala na magme-merit sa atin na maalala tayo ng maganda at mabuhay tayo sa langit talaga. Kumbaga, hindi naman po tayo sumusulat lamang ng paisa-isa, padala-dalawa, patatlo-tatlong mabuting gawa na madaling mabure. Tayo ay umuukit sa tulong ng Panginoon sa puso ng tao ng maraming mga magandang alaala na mananatili sa puso ng tao at ng Diyos pagdating ng panahon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lalo pat ngayong inaalala natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay na sinasabi nga nating nauna lang, susunod din tayo sa kanila. Sana mag-iwan tayo ng mga magandang alaala sapagkat ito ang siyang nagiging dahilan upang tayo ay mabuhay sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang may imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang sama. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang sama. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang sama. Diringkin ng Diyos Bigyan ang natin ang ating samo mga mata, ko. Panginoon. Tulungan mo kong mamuhay sa kabutihan ngayon. Na hindi ko na ito ipagpaliban pa. Na gawin ko na ang mga dapat kong gawin, sabihin ko na ang dapat kong sabihin. Mamuhay na akong kalugod-lugod sa iyong mga mata. Tulungan mo kong huwag malayo sa iyo. Hindi naman din ako perpekto. Basta Panginoon, malayo man ako, kahit bahagya lang, habulin mo ko ng iyong pagmamahal. Huwag mo kong pabayaang malayo sa iyo. Sapagkat gusto ko na sa pagpikit ko, sa takip siling ng buhay ko, pagdilat ko, ikaw ang makita ko. Lord, help me. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lalo pat kung ngayon pa lang siya'y atin ng kinakapitan. Hallelujah. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, ang langit ay hindi mo ma-describe sa isang salita. Napakaganda. At yan ay kung pwedeng mangyayari na kahit dito pa lang sa lupa.
iyak mo sa Kanya sa ulalapit kay Jesus. kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga aming alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kalawalatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinasya niyang kusang mamatay upang sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawalay sa iyong pagkupkop at pagmamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasan. Saglit tayong tumahimik, alalahanin natin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Iminulat niya sa akin ang aking patutunguhan. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Hesu Kristo, naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling pusilap. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatap. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan niya'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. lapiran ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, sa mga tinutulong po ninyo. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing your praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way.
Thank you sa inyo. Thank you.